Talaga bang yan ang desisyon mo? Bakit ba kasi ayaw mo mag-settle down? Maraming babae kang makikilala. Kailangan mo lang na mag-focus sa pakikipagrelasyon. Napairap si Valdemar sa sinasabi ng mami niya. Kasalukuyang inaayos niya ang magiging kontrata sa babaeng mapipili niya bilang magdadala ng kanyang anak sa sinapupunan nito. Wala akong gustong babae sa ngayon. Lahat ng babae nakakasalamuha ko, pinagsasawaan ko lang agad. Ayaw ko maging toxic sa pamilyang kalalakihan ng anak ko. Kaya ito na ang mas mabuting gawin. I just want a son, Mom. It's not hard to get when you have everything. Sa panahon ngayon, halos pera nang tumatakbo sa lahat. Someday, kung makakaramdam ako ng pag-ibig na sinasabi mo, baka magbago pang isip ko at mag-asawa. Pero sa ngayon, anak lang muna ang gusto ko. Ito ang pahiwatig ni Valdemar sa kanyang ina bago binalik ang focus sa ginagawa niyang kontrata. Napabuntong hininga ito bago muling nagsalita. Bahala ka na. Basta ako ang hahanap sa magiging surrogate mother. Sa ayaw man o sa gusto mo. You're my son, so I want the best for you. Ayaw kong elegante nga pero kung sino-sino naman ang lumalaway. I hate that. Desente kahit simple. Yan ang hahanapin ko. Ito ang paninindigan ng ina niya na hinayaan na lang niya. Sasama lang ang loob nito kapag kinontra pa niya. Hahadlang lang ito sa plano niya kapag hindi niya pinagbigyan ang mami niya sa request nito. I'll be back on Monday at dala ko ng babaeng tinutukoy ko. Wika pa nito bago nagpaalam na. Bye son, take care habang wala ko ha. Wika pa nito bago siya niyakap. Seryoso talaga ito na hahanapan siya. Napailing na lamang si Valdemar. Serenity! Anong balak mo sa utang ng leche mong nanay? Umagang-umaga ay ito ang narinig ni Serenity sa labas ng bahay nila. Sinunsugod na naman sila ni Bebang dahil sa utang na hindi niya pa magawang bayaran hanggang ngayon dahil kapos na kapos pa sila. Tindera lang kasi si Serenity sa bayan at kahit marami siyang extra ay hindi sapat ang perang naihuhulog niya dahil may kailangan pa siyang paggastusan. PWD ang ama niya dahil nadisgrasya ito sa motor, habang ang ina niya ay namatay sa sakit nitong nakaraang taon lang at ang perang nautang nila kay Bebang ay ang ginastos nila sa lamay at libing ng ina niya. Dalawa lang silang magkapatid, ngunit kahit na may kapatid na nakakatanda ay parang wala naman itong paki sa kanila dahil may sarili na itong pamilya. Lumuwas na ito sa Maynila dahilan para maiwan sila ng ama niya sa maliit nilang tahanan. May bali ang isang binti ng ama niya dahilan para hindi na ito matanggap sa trabaho kahit pa kaya pa naman itong magtrabaho. Kaya naman ang bukid na lamang na maliit ang pinagkakaabalahan nito. Sinasaka ito ng ama niya, ngunit mukhang malapit na rin itong makuha ni Bebang dahil ginigipit na talaga sila nito. Huwag ka na lang lumabas anak. Sasabihin ko na lang na wala ka. Tapos pakikiusapan ko na baka pwedeng 2,000 lang munang may hulog natin. Nalulungkot na napatitig si Serenity sa kanyang ama. Pa, ayos lang ho. Ako nang kakausap at baka mapahiya pa po kayo ni Ate Bebang. Ayaw kong ipinapahiya niya kayo. Di baling ako na lang ho. Dito ka na lang papa. Huwag ka nang sumunod sa labas. Tsaka, hindi po niya makukuha ang bukid natin dahil ako pong bahala. Pinapalukos niya ang loob ng kanyang ama. Napabuntong hininga ito at hindi na nagpumilit pa. Lumabas siya upang harapin si Bebang. Nabungaran niya itong nakapamewang at pinapayungan ng dalawa nitong alipores. Ikaw pala Ate Bebang! Pasok ho kayo! Baka ho gusto niyo munang mag-juice. Peking alok niya sa masyondang si Bebang na mahilig mamahiya. Aba, Diyos ko! Ayaw kong inaaliw-aliw mo ako ha? Hindi ako madadala sa pagganyan-ganyan mo, Serenity. Oo, namatayan kayo. Pero utang is utang, gets mo? Ate, magbabayad naman ho ako sa sahod. Kaya lang ho, 2,000 lang ho ang maibibigay ko dahil may kailangan si Papa na gamot. Ate Bebang, pangako, babawi ho ako. Hindi ko naman po kayo tatakbuhan sa 100,000 na utang namin nung na-ospital si Mama. Hindi naman po ako pumalya sa bayad sa inyo. Sadyang minsan po nakikiusap ako na bawasan ang hulog ng 1,000.
dahil po may extra bills din po akong binabayaran. Sa susunod na buwan ho, 5,000 ang ihuhulog ko ating bebang. Nakikiusap si Serenity. Ayoko! Hindi ako papayag, Serenity! Bakit ba kasi ayaw niyong humingi ng tulong sa kuya mo? Balita ko'y maganda ng trabaho ni Patrick. Baka makahingi ka. Nakakaawa ka naman wala akong magagawa. Utang yung Serenity at hindi abuloy sa ina mo. Aba, bakit ba kasi hindi mo ibayad ang bukid niyo sa akin? Para naman amandos na tayo sa utang. Sa papa ko po ang bukid na yun, Ate Bebang. Pinundar po yun ng mama at papa ko kaya wag niya naman pong pagka-interesan ng bukid namin. 2 araw pa, Serenity, para di mawala ang bukid niyo. Bayaran mong utang mo para matahimik na kayong mag-ama. Aba, 2 araw ng palugit ko ha? Pag wala pa rin, magpapasensyahan na tayo. Pero kukunin ko na yung bukid niyo. Banta nito bago umalis na kasama ang 2 nitong alipores. Mariing napapikit si Serenity at bumuntong hininga. Inayos niya ang kanyang sarili upang hindi ipahalata sa ama niya na natatakot siya at labis na nalulungkot. Sabi ko naman sa iyo, anak, ibigay mo na lang ang bukid. Payag na ako, anak. Ganun siguro talaga ang buhay. Gustong maiyak ni Serenity ngunit pinipigilan niya upang makakuha ng lakas ng loob ang ama niya sa kanya. Pa, gagawan ko po ito ng paraan. Chill ka lang. We can do this, Papa. Natawa pa siya. English yun, Papa. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo pero marunong ako. Pinilit ni Serenity na ipakitang malakas pa rin ang pag-asa niya. Natawa naman ang ama niya. Bilib talaga ako sa iyo, anak. Natigilan sila nang may kumatok sa kanilang pinto. Agad niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang isang eleganteng may edad na babae. Nakangiti ito bago sinuri ang loob ng munti nilang tahanan. Hello? Dito nakatira si Connie, hindi ba? Mama niya ang tinutukoy nito. Mama ko po siya. Bakit po? Napangiti ito bago siya niyakap. Ikaw na palang anak niya. Sobrang kamukha mo ang mama mo, iha. Tila naluluha pa ito. Kunot ang noo ni Serenity dahil hindi naman niya alam kung paano nakilala ng babae ang kanyang ina. May utang po ba si mama sa inyo na di namin alam? Pasensya na po ha. Wala po kasi siyang nasabi sa amin kung sino po kayo. Magalang niyang wika sa may edad na babae. Hindi, wala siyang utang sa akin, iha. Akong may utang sa mama mo. Sobrang laki ng utang ko sa kanya at sobrang daming pagkukulang. Nakakalungkot lang na di ko nagawang mag-sorry sa kanya at hindi ko man lang siya nagawang mapuntahan noon. Nandito ako nung nakaraang taon nung nakalamay siya at maging sa libing niya ay sinusubaybayan kong ina mo. Ngunit hindi ko magawang harapin ang katotohanan na wala na siya at hindi na ako makakabawi sa kanya. Napabuntong hininga ito. Naguguluhan pa rin si Serenity ngunit hinayaan niya itong magpaliwanag upang malaman niya kung anong pakay nito. Hindi kasi naging maganda ang paghihiwalay namin ni Connie nung mga dalaga pa lang kami. Dahil sa isang lalaki, nag-away kami ng mama mo. Napasulyap ito sa ama niya. Masaya ako nakakilala pala siya ng lalaking totoong mamahalin siya. Paniguradong nabanggit na niya ako sa'yo. Wiko pa nito sa kanyang ama. High school kami nung masira ang relasyon naming magkaibigan. Dahil ang lalaki na pupusuan niya noon, ako ang gusto. Inakala ni Connie na pinatulan ko ang lalaking mahal na mahal niya noon at hindi na niya inayos ang relasyon namin. Umalis siya. Ilang beses ko siyang nais kausapin ngunit ayaw na niya akong pakinggan. Kaya nagalit na lang din ako. Sumama ng gusto ang loob ko at sa ibang bansa na malagi. Hindi ko na siya sinubukan pang puntahan dahil iniisip kong di na mawawala yung galit niya. Ngunit nalaman kong pinagbubuntis kanya, iha, at nakahanap na siya ng lalaking mamahalin niya at mamahalin siya. Hindi na ako nagtangkang magpakita o subukan ulit na maayos kami dahil ayoko ma-stress lang siya. Buntis na rin kasi ako that time. Natawa pa ito. Mag-best friend nga talaga kami. Parehas pa kami nabuntis that time. Ngunit talagang nasa huli nga ang pagsisisi. Dahil nang buo na ang loob kong subukan muli na ayusin ang pagiging magkaibigan namin. At saka ko naman nalaman na wala na ang kaibigan ko. Na tinuring ko ng tunay na kapatid. Nasasaktan si Serenity sa kwento nito at di niya mapigilan ang luha niya.
Ikaw palang binabanggit niya sa akin bago siya mawala ng hininga. Nais niyang ipabatid sa'yo na matalik daw niyang kaibigan ay mahal na mahal ka niya. At humihingi siya ng tawa dahil hinayaan niyang masira kayo ng isang lalaki. Tumutulo ang luha ni Serenity, ganun din ang may edad na babae. Matagal naman na yun nangyari. Palagay ko, talagang wala na sa puso ni Connie ang dinadala niyang sakit noon. Naikwento ka niya sa akin. Ngunit nawala na siya ng pag-asa na makikita ka niya ulit dahil nasa ibang bansa ka na nga at masaya ka na sa sarili mong pamilya. Ito naman ang wika ng ama ni Serenity. Naging maayos ang pag-uusap ni Serenity at ng kaibigan ng ina niya. Dinalaw nila ang kanyang ina sa puntod nito. Grabe ang lungkot ng may edad na babae habang nasa puntod sila ng kanyang ina. Nalulungkot siya sa sinapit ng dalawa, sa malupit na tadhana nila bilang magkaibigan. Nandito ako dahil may sadya din ako, iha. Kasalukuyang nasa kotse sila. Sige po, ano po ba yon? Gusto ko sanang ikaw ang maging surrogate mother ng anak ko. Ikaw lang ang gusto ko, iha. Ayaw kong ibang tao makuha ng anak ko. Wala akong tiwala sa ibang makukuha niya, kundi sa anak lang ng kaibigan ko. Sana, iha. Sana pumayag ka. Hindi kita pababayaan. Bukod sa itutulong ko, may malaking halaga ka pang makukuha sa anak ko. Willing siyang magbayad ng 6 na milyon para sa magiging surrogate mother ng anak niya. Po? Hindi makapaniwala si Serenity. May ganun pala. Pakiusap, ayaw ko siya magpunta sa iba, iha. Nais ko na ikaw lang ang babaeng ma-hire niya. Ganyan kaganda ang ina mo noong high school kami at napakabuti niya. Kaya naniniwala ako na maayos at mabuti ang pagpapalaki niya sa'yo. Hindi alam ni Serenity ang isasagot niya sa mga oras na to. Pero nang marinig niya ang malaking halaga, ay talaga namang napaisip siya. Marami din kasi silang utang, kaya kapag tinanggap niya ang gusto nito, ay hindi na sila mahihirapan na bayaran ng mga yun. Umaasa ang ina ni Valdemar na papayag ang anak ng kaibigan niya. Iba kasi talaga ang pakay niya dahil may plano siya. Nais niyang maging asawa ng anak niya ang anak ng kaibigan niya. Ito lang ang nais niyang babae at wala ng iba pa. Probinsyana ang datingan nito, ngunit kita ang pagiging disente. Gusto niyang ma-develop ang anak niyang si Valdemar sa dalagang si Serenity. Paraan na rin to upang masecure niya ang future ng anak ng kaibigan niya. Para sa kanya, hindi lang ito magiging surrogate mother. Umaasa siyang magiging kabiyak ito ng anak niya at gagawin niya lahat mangyari lang yun. Nawalay na sa kanya ang kaibigan niyang si Connie, kaya hindi na siya makakapayag na mawalay rin ang anak nito. Connie, umaasa akong tatanggapin ang anak mo. Pakiusap, gabayan mo sana siya. Pangako, aalagaan ko at mamahalin ko siya na para kung sariling dugo. Bagay na bagay siya sa anak ko. Hindi ba't ito naman ang nais mo noon? Nais natin na kung lalaki ang anak ko, ipapakasal mo sa anak ko kapag babae naman ang sayo. Ito ang sinabi niya sa puntod ni Connie bago siya tuluyang nagpaalam. Bumalik siya sa kotse kung saan iniwan niya ang dalagang si Serenity upang makapag-isip. Iha, kailangan ko ang sagot mo ngayon dahil isasama na kita sa pag-uwi ko sa Maynila. Napabuntong hininga ito. Pero paano po ang papa ko? Ayoko malungkot siya o mahirapan. Maaari natin siyang isama at kuhanin ng mauupahan kung yun ang inaalala mo. Kaya kong gawan ng paraan ng lahat para sa'yo, iha. Gusto ko pong makausap muna si papa kung ayos lang po. Tumango siya bago pinabalik na sa bahay nila si Serenity para makausap ang kanyang ama. Pa, sumama ka na sa amin. Sabi ni tita, gagawa niya ng paraan at ikukuha ka niya ng apartment sa Maynila para naman hindi ka na mawalay sa akin. Hindi mo ba ako gustong kasama pa? Naluluhang tanong ni Serenity sa kanyang amang tumatanggi sa pag-alis sa probinsya nila. Nais nitong manatili sa bahay nila at siya na lamang ang magtungo sa Maynila. Ngunit hindi kaya ng puso ni Serenity na iwan na lang basta ang ama niyang PWD na. Mahihirapan lamang ito kapag wala na siya. Hindi na lang ho ako aalis. Lumuluha si Serenity. Ayaw kong maiwan si Papa dito, tita.
Serenity, anak. Hinawakan ng kanyang ama ang kamay niya. Mas magiging maganda ang buhay mo doon. Tutulungan ka ng kaibigan ng mama mo para gumanda ang future mo. Sige na anak, sumama ka na. Mas lalo lang bumibigat ang pakiramdam niya. Pero pa, hindi naman po kita pwedeng iwan na lang basta. Gustong maalagaan at matingnan ka kahit pa nasa ibang bahay na ako. Sige na, mas lalo lang akong nahihirapan kung ganyan ka. Anak, dito lang ako. Dahil kapag sumama ako, sino magbabantay ng bukid natin? At sinong sisinop sa puntod ng mama mo? Madaling madamuhin ang puntod niya at ayokong pabayaan yun. Basta, ipangako mong magiging mabuti ka sa kanila. Dito lang ako. Aabangan ko ang mga tawag mo. Maaari naman akong lumapit sa mga kapatid ko. Nandito naman ang mga tito at tita mo. Pwede silang tumingin sa akin. Sige na anak, huwag ka na magdalawang isip dyan. Ito ang pilit na ipinapaliwanag ng ama na Serenity sa kanya. Napabuntong hininga siya. Hindi alam ng ama niya ang dahilan. Hindi lang naman dahil sa makakabayad sila sa utang Ginusto niyang tanggapin ang offer ng kaibigan ng ina niya upang masalba ang bukid nila mula kay Bebang. At ang perang matitira ay maaari nilang ipangsimula ng kanyang ama. Kailangan lang niya na maging surrogate mother. Ito na lang ang itatatak ni Serenity sa isipan niya. Masakit lang din talaga sa kanya na kailangan niyang magsinungaling sa kanyang ama. Tahimik lang si Serenity sa biyahe. Hindi birong effort na ginawa ni Ofra upang puntahan siya. Iha, sana makasanayan mo na akong tawaging tita. Hindi ka na iba sa akin. Ikaw ang anak na nag-iisa kong matalik na kaibigan, kaya hindi kita pababayaan. Pasensya ka na dahil humiling para ako sa'yo at nagsinungaling ka pa sa ama mo. Balang araw kapag maayos na ang lahat, maiintindihan mo rin ang ginawa ko. Sana ngayon, Iha, magsisimula muna sa mahirap na parte ang naging desisyon nating dalawa. Ihihingi ko na lang ng tawad sa ina mo mga plano ko. At sana maunawaan niya at maalala niyang naipangako namin. Ito ang mahinahong paliwanag ni Ofra sa kanya. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa, Tita Ofra. Napabuntong hininga pa siya bago muling magsalita. Pera ho ang habol ko at wala nang iba. Labos na po ako sa plano mo. Basta po, mahalaga po ang perang makukuha ko. Isasantabi ko po muna ang dignidad ko. Malungkot itong nakatitig sa kanya. I'm willing to do anything, Iha. Gumana lang ang gusto ko. Isusugal kong lahat para sa iyo, Serenity. Hindi niya makuha ang pinupunto nito, kaya naman hindi na niya yun masyadong inintindi. Where's mom? Kahapon pa wala. Nasabi ba niya kung may pupuntahan siya? Tanong din ng kanyang ama. Naalala ni Val na sinabi nitong pupuntahan ng ina niya ang babaeng magiging surrogate mother ng kanyang anak. She said she'll be back by Monday. Pero gabi na pero wala pa rin siya. Naiiling niyang wika. Wala naman siguro nangyari. Bulong pa niya bago sana tutungo na sa silid niya upang magpahinga nang bigla namang dumating ang kotse ng ina niya. Oh, she's here na pala. Mamaya ka na pumunta sa silid mo at kumain na muna tayo ng sabay-sabay. Wika pa ng ama niya bago lumabas upang salubungin ang kanyang ina. Napabuntong hininga siya bago sumunod sa kanyang ama. Napakunot lang ang noo niya nang makita ang kanyang ina na may kasamang babae. Para itong katulong sa porma nito. Morena ito na may maliit na hugis ng muka at ang ilong nito ay napansin agad niya. Matangos yun habang ang pilik mata nito ay mahaba na parang pinasadya. Sabi mo magiging surrogate mother ko ang dadalin mo. Bakit nag-uwi ka ng parang katulong? Tanong niya habang nakapamulsa. Hindi yata ito nagustuhan ng ina niya kaya agad siya nitong binigyan ng masamang tingin. She's not a maid, Val. Si Serenity, siya ang magiging surrogate mother mo. At ako ang namili. Naiintindihan mo ba? Natawa siya bago ito muling sinuri ng tingin. So, what's going on? Ang ama naman niya ay walang alam. He wanted to have a surrogate mother. Kaya ito, dinalan ko siya ng babaeng perfect para sa kanya. Wala kasi akong tiwala kung siya ang hahanap. Bumaling ang ina niya sa babae. Iha, pumasok na tayo.
You need to rest dahil mahaba pang naging biyahe natin. Inakay pa ito ng mami niya dahil parang nahihiya ito. Seryoso ba to? Naitanong na lang niya sa sarili habang naiiling. Narinig pala siya ng kanyang ama. Son, mahirap kalaban ng mami mo kaya umagri ka na lang. Naiiling na rin na sabi nito. Nga pala, why don't you tell me on this one? By the way, she's gorgeous Magaling talaga ang mami mo kumilatis. For sure, daig pa niyang inimbestiga ng NBI sa mga naging tanong ng ina mo. Napairap na lamang si Valdemar bago pumasok na sa loob. Tahimik silang nakaupo lahat at magkakaharap sa dining area. Serenity, why don't you introduce yourself to them? Sige po tita. Naiiling pa ito na sumulyap sa kanila. My name is Serenity from province of Isabela. I'm old enough to make this decision at hindi man ako nakapagtapos sa kolehiyo. Hindi naman ako ignorante sa lahat ng bagay. Sa mga hindi lang familiar na bagay, doon lang siguro. Magaling at fluent sa English ang babaeng ito para sa isang taong hindi naman nakapagtapos ng kolehiyo. Still not qualified for me. Walang emosyong sabi niya. Hindi naman ako nagbigay ng requirements. Siya ang personal na napili ko para maging surrogate mother ng anak mo. And you will treat Serenity like the member of this family. Sounds fun to me. Bahala ka sa gusto mo, ma'am. Basta gusto ko ng anak. Sagot niya bago sinulyapan si Serenity. Can we talk later in private? I have so many rules cause this is not a joke. Nawala na siya ng gana kaya naman nag-excuse na siya upang makapagpalit na muna. Kinakabahan naman si Serenity sa sinabi ni Valdemar na nais siya nitong makausap. Kanina ay halos hindi maalis ang tingin niya sa binatang anak ni Tita Ofra dahil talaga palang magandang lalaki ito. Pero bakit ayaw nitong mag-asawa at nais lang nito ng anak? Takot ba ito na ma-under o may iba pang reason? Iha, tawag ni Tita Ofra niya. Naputuloy-tuloy siya sa malalim niyang iniisip. Po, kapag may sinabi siyang pananakot o may masasakit siyang sinasabi, sabihin mo lang agad sa akin, ha? Ayaw ko maramdaman mong iba ka sa bahay na to, Iha. Hindi ka lang basta surrogate mother ng anak ko. Special ka, Iha. Miyembro ka ng pamilyang to. Istrikto lang si Val pero may kabutihan naman siyang tinatago. Napatango na lamang siya bago pinuntahan na si Val sa mini office nito. Maayos niya itong hinarap ni hindi nga siya sumimangot kahit na nakakaramdam siya ng inis. Pero ito ay obvious na obvious ang inis sa kanya. This is the contract. May inilapag ito sa mesa. Kapag nabasa mo na, pwede ka nang pumirma once na maayos naman sa'yo nakasulat sa kontrata. Walang amor na sabi pa nito. Binasa niya ang kontrata, kahit na pure English pa ang nakasulat dito. Naiintindihan niya naman agad ang gusto niya dahil malinaw din ang nagiging payment. Makakasigurado ba ako na hindi ka sisira sa usapan? Bukod sa kontratang hawak ko na ikaw lang naman ang gumawa. Don't act like a smart woman. Cause you're not. Hindi ako tanga para sirain ang pangalan ko para sa 6 na milyon lang. Hindi 6 na milyon ang halaga ng dignidad ko. Sinisigurado ko lang naman. Pero may tiwala naman ako kay Tita Ofra. Kundi dahil sa kanya, wala ako sa harapan mo sa mga oras na to. Hindi rin naman 6 na milyon ang halaga ko, Val. Pero para sa tatay ko, ako mismong naglagay ng presyo sa sarili ko. Matigas niyang sagot. Bukas na bukas ay sisimulan ng surrogacy. Prepare yourself. Hindi ako mahilig magpatumpik-tumpik sa Serenity. You're not qualified sa totoo lang. Pero maganda ka so pwede na. Imbis na matuwa sa puri nito ay nainsulto pa siya. At least you admire my beauty. I'll take that as a compliment. Matapang ning sagot bago pinirmahan ang kontrata. Ipapahinga ko lang sarili ko para bukas ay handa na ako. Magalang niyang paalam bago lumabas. Pakiramdam ni Valdemar ay napahiya siya sa asta ng dalaga. Bakit ba kung makaasta ito ay parang entitled? Sumasakit tuloy ang ulo niya sa mga oras na yun. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Natawagan na niya ang doktor na pinagkakatiwalaan niya sa magiging procedure. Dinatnan niya si Serenity at ang ina niya nakakwentuhan sa kusina habang nagpre-prepare ng breakfast. Morning!
Bati niya bago sinulyapan ng dalaga. Are you ready? Tanong niya bago pumunta sa coffee maker. Tumango ito ngunit nawala ang ngiti nito. Dapat ba bongga ang ayos ko ngayon o pwedeng simple lang? Tanong pa nito. Kahit anong ayos mo ay maganda ka na, Serenity. Di ba, Val? She's very pretty. Tanong ng ina niya na mapabaling ito sa kanya. Baka sumaba pang loob pag sinabi kong hindi. Tanging sagot niya bago napangisi dahil nakabawi din siya sa ginawa nitong attitude sa kanya kagabi. Hindi naman ako people pleaser. Not everyone will like you. Maaaring maganda ka sa mata ng iba at sa iba naman ay hindi. That's life. You can't please everyone to like you. Bakit ba palaging pang Miss Universe ang sagot nito sa kanya? Napipiko na siya dahil natatameme siya. Bongga! I'm so proud of you, Serenity. Si mama mo, ganyan na ganyan sumagot sa mga taong nararamdaman niya na ayaw sa kanya. Nakakamiss tuloy si Connie. Napabuntong hininga pa ang ina ni Val. Hindi mo na itatanong anak nag-iisang matalik na kaibigan ko ang ina ni Serenity. Naalala na niya, ito ba ang babaeng iniiyak ng ina niya noon? So anak pala nito si Serenity. Now I know. Naiiling niyang sagot. Alis na tayo after breakfast. Bilin niya kay Serenity bago iniwan ng dalawa sa kusina. Habang nagkakape ay nakita niya ang ama niya na nasa labas ng bahay nila. Dahil malawak ang lupa nila ay may extra space pa para sa garden. Dad. Kinuha niya ang atensyon nito. Oh, gising ka na pala. Kumusta naman ang pag-uusap niyo yung Serenity? Not so good, but not bad. Natawa ito sa sagot niya. You see, your mom is so happy simula nung umuwi siya galing sa probinsya ng kaibigan niya. Matagal nating di nakitang ganun ng mami mo. Natutuwa lang ako saan. So sana, hindi mo alisin sa kanyang kasiyahan na yun. Yeah, that's why I agree with her. Wala rin naman akong choice Gusto ko lang na maayos niyang dali na magiging anak ko, daddy. Good luck, son. Tinapik ng kanyang ama ang kanyang balikat. Masalimuot ang desisyon ni Val dahil pasikreto lang ang procedure. Hindi pa kasi ito na isa sa batas sa bansa. Imbis na pumunta pa sa ibang bansa ay ginawa na lamang ng paraan ni Val. Sa pera ay wala namang imposible kaya nakukuha niya ang kanyang mga gusto. Wala rin namang ambag si Serenity sa bahay kundi ang pagluwal dito dahil egg ni Val ang ilalagay kay Serenity. Sarili niyang dugot laman. Handa na siyang maging ama, ngunit hindi pa siya handang maging asawa. Ito ang isinisiksik ni Val sa kanyang isipan. Wala pang babae ang nakakakuha sa atensyon niya para magbago ang desisyon niya. Ma'am, relax lang po Kalmadong wika ng nurse sa kanya bago inayos ang higaan niya. Nakatatlong malalim na buntong hininga siya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Naging successful ang procedure. Kanina pa ako kinakabahan, Serenity. Mabuti na lang at maayos ang procedure. Niyakap siya ni Ofra. Hindi ka man lang ba magpapasalamat, ha? Taas kilay nitong sinulyapan si Val na nakamasid lamang. For what? It's her job, Mom. Sagot nito bago nauna na sa kanila na sumakay sa kotse. Pabayaan mo na nga siya. Basta ang mahalaga, tapos na iha. Wika pa nito na tinanguan na lamang ni Serenity. Hinimas ni Serenity ang tiyan niya. Pasensya na, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Pero magiging malusog ako para sa'yo kung sakaling hindi ka mag-failed. Bulong niya bago sumakay na sa kotse. 2 linggo na ang lumipas na halos hindi na umuuwi si Val sa mansyon. Maayos naman kahit wala ito. Mas gusto pa nga niya yun. Pero ang mami nito na si Ofra ay kung ano-anong iniisip. Baka raw may kinakalantari itong ibang babae kaya pinipilit siya nitong kamustahin si Valdemar na ayaw naman niyang gawin. Bakit naman kasi niya gagawin yun? Mamaya ano pang isipin nito? Iha, may ginawa kong lunch. Bakit kaya hindi mo dalhin ito kay Val? Please Serenity, dalhin mo na sa office niya. Pakiusap nito habang inaabot ang lunchbox. Tita, kasi baka po... Pinutol siya nito sa sasabihin sana niya. Nakaready na ang car sa labas.
si Manong Gardo na magdadrive for you. Sige na iha, para na rin makapamasyal ka at makabisita sa building ni Val. Ilang linggo ka nang nakakulong dito sa bahay. Hindi naman masama kung paminsan-minsan dadalaw ka o kaya ipapasyal. Paliwanag pa nito bago siya hinila palabas. Tita, baka kasi magalit si Val. Hindi rin naman ako sanay na hindi siya magagalit sa'yo. Bawal siyang magalit at nag-usap na kami. Sige na, sabay na pala kayo mag-lunch doon ha? Nakagayak na rin ang baon mo dyan. Tapos sabay na rin kayong umuwi. Binilin ko na kay Manong Gardo na umuwi na agad dahil pupunta ako sa mga kaamiga ko. Kaya nga pinapupunta na rin kita kay Vale dahil wala kang makakasama rito. Wika pa nito bago sumenyas kay Manong na ipagbukas siya ng pinto. Napabuntong hininga na lamang si Serenity dahil wala na talaga siyang choice kundi umalis. Habang nasa biyahe ay nililibang ni Serenity ang mata niya sa mga nagtataasan na building na nadadaanan nila. Ma'am, nakakatuwa pong mamamasyal dito. Try mo, paminsan-minsan wala pong masama. Tama naman si Ma'am Oprah. Basag ni Manong Gardo sa katahimikan. Napangiti siya bago sumagot. Hindi ko rin man po alam ang pasikot-sikot dito. Baka ho maligaw lang ako Sa probinsya po kasi, halos puro kabukiran lang ang ginagalaan ko. Kahit nga ho iligaw ako sa gubat, di ako mawawala Proud na sabi pa niya. Masarap po talaga sa probinsya, ma'am. Laking probinsya din ho ako Hanggang sa makarating sa company building ni Val ay nagkwentuhan lang sila ni Manong Gardo. Boss, pasama nga si Ma'am Serenity sa office ni Sir Val. VIP to boss pakisabi sa sekretarya. Ibinilin siya ni Manong Gardo sa guard. Sinamahan naman siya nito. Nakasunod si Serenity dala ang baon na pinadala ng ina ni Val. Kinausap nito ang sekretarya nang makarating sila sa tapat ng opisina. VIP, si Ma'am Oprah mismo nagsabi. Wika ng guard bago sila iniwan. Ngumiti ang sekretarya sa kanya bago siya pinagbukas ng pinto. Salamat. Wika niya pa. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Val na abala sa mga papers na nasa table nito. Natigilan nito at sinulyapan siya. Pinatid ka kay Gardo? Tanong nito. Oo, may dala akong tanghalian. Sabi ni tita, aalis siya kaya pinapunta niya ako dito para sabay na tayong mag-lunch. Sinabi kong wag na pero pinilit niya at wala na ako nagawa. Paliwanag niya kay Val. I know my mom. Makulit talaga siya. Buti naman. Akala kasi niya ay hindi ito maniniwala sa kanya. Let's eat. Agad niyang inilabas ang dala niya at inayos ito sa lamesa. Tahimik itong kumain habang siya ay nahihiya pa kaya nakatitig lang siya sa pagkain niya. Hindi matutunaw ang pagkain mo kahit titiga mo na magdamag. Bakit hindi ka pa kumain? Masarap naman ang food na ginawa ni Mami. Don't tell me may ibang cravings ka. Sabihin mo para mapabili ko sa sekretarya ko. Hindi, wala akong ibang gusto. Sagot niya bago kumain na. Binilisan niya ang subo dahil gusto na niyang matapos. Pero bigla siyang sinita ni Val. Gutom na gutom ka ba? Ingat ka nga sa pagkakain. Mamaya mabaliukan ka pa. Inabot nito ang tubig sa kanya. Kamuntikan pa siyang masamid, mabuti na lang ay naitawid niya. Uminom siya ng tubig at ang sunod na subo niya ay dinahandahan na niya. Bumalik na naman sila sa pagiging tahimik nang biglang may pumasok. Kapwa silang napalingon sa babaeng pumasok nang walang paalam. Elegante naman ang datingan nito, ngunit bakas ang pagiging masungit. Napataas ang kilay nito nang makita siya. Sinong babaeng to? Tanong nito kay Val habang nakaturo sa kanya. What are you doing here, Mystic? Imbis na sumagot ay nagtanong din si Val. You're not allowed to go here. Why? Ilang buwan lang naman ako nawala, pinagpalit mo na ako sa mukhang katulong? Itinigil ni Serenity ang pagkain niya. Nawalan siya ng gana sa nilalabas ng bibig ni Mystic. Inayos niya ang mga lunchbox bago hinarap ang babae. Hindi na baling may ganitong muka. Huwag lang ganyang ugali na meron ka. Depensa niya sa sarili. Pwede ba? Huwag mo akong dinuduro. Kasi kung usapang ugali lang naman, kaya kong ipakita sa yung ugaling Amazona ko. Girl! Ang ihabang mo naman. Pagiging mayabang na pala ang pagdepensa sa sarili sa mga taong kasing baho ng kanal ang bunganga kung mang maliit.
Kita niyang napangisi si Val. Val and I are friends with benefits. Proud pa talaga ito. Hindi ako interesadong malaman. Dinampot niya ang pinaglalagyan ng lunchbox. Uuwi na lang siguro ako, Val. Baling niya pa dito. No, stay. Pigil nito. Wala si ma'am sa bahay. Ikaw na rin nagsabi. Mystic, umalis ka na. Matagal nang natapos ang namamagitan sa atin. But I don't want to end that. I'm here for you. Gusto kitang makausap. Tsaka, ilang buwan na nga akong wala eh. Bumaling ito sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Sino ba kasi to? Napakayabang eh. Surrogate mother siya na magiging baby ko. Napahalakak si Mystic. Napakayabang? Bayad mo naman pala. Pinamukaan mo pa ako. Mas malala ka pa pala. Mukhang pera. Hinihintay ni Serenity kung ipagtatanggol ba siya ni Val, ngunit hindi ito sumagot. Kahit ikumpara mo pa ako sa'yo, mas malala ka. Binenta ko ang dignidad ko, hindi para mababoy. Pero ikaw, pinababoy mo lang sa kung sino-sino ang sarili mo. See the difference? Kahit magbulag-bulagan ka, umaalingasaw ang kalandian mo. Kaya wag na wag mo akong itutulad sa'yo. Pasabog niya, saka lumakad palabas ng opisina. Inis na lumabas si Serenity ng building at kamuntikan pa siyang maligaw palabas pa lang ng building. Napatunga nga siya sa labas, habang dahil wala naman siyang alam na pupuntahan at kung uuwi naman siya ay hindi niya rin alam kung paano. Kahit nga street nila ay hindi niya alam, kaya paano na? Hey, go back inside. Hinawakan ni Val ang kamay niya at hinila siya patungo ulit sa loob. Sinundan pala siya nito. Napasimangot siya dahil naiinis siya dito. Hindi man lang siya nakarinig ng pagtatanggol. Kung isumbong niya kaya ito sa mami nito. Kundi pa niya idepensa ang sarili ay paniguradong katakot-takot na pangmamaliit ang inabot niya kay Mystic na mukhang pusakal. Tahimik lang siya nang pumasok sila sa elevator ni Val. Pinindot nito ang floor na patungo sa opisina bago siya hinarap. Ang lakas ng loob mong umalis. Hindi mo nga alam kung paano umuwi. Kung di kita pipigilan, kawawa ka lang. Maliligaw ka. Sinisermonan ba siya nito? Excuse me lang, Val. Sabi ng papa ko, walang maliligaw sa taong marunong magbasa at magtanong. Basta kasama ko si Mang Tanong, hindi ka maliligaw. Depensa niya. Bakit nasa labas ka lang? Lumikot at mata niya bago sumagot. Kasi nag-aabang ako ng taxi na pwedeng masakyan pa uwi. Palagi ka nalang may sagot. Nagalit ka ba dahil hindi kita pinagtanggol? Dahil hindi ako nagsalita agad? Gusto mo malaman ng reason? Tanong pa nito bago siya tinitigan sa mata. Because I was speechless the way you defend yourself for Mystic. Maldita si Mystic at hindi nagpapatalo. Pero napatikom mo ang bibig niya. Napailing ito. At isa pa, you can handle her very well. So bakit ako sasabat, di ba? Tinaasan niya ito ng kilay. Ikaw ang dapat sumuway sa kanya dahil kilala mo na siya. Nakakaya naman sa akin na nalaman pang nakikipag-friends with benefits ka pala, di ba? Pinapasakit mo ang ulo ko sa attitude mo. Inirapan pa siya nito bago nauna na sa kanyang lumabas sa elevator. Napabuntong hininga na lamang siya bago sumunod dito. Pumasok silang muli sa office. Binigyan siya nito ng upuan bago ito dumiretso na sa pwesto nito at nagsimula na namang maging abala sa papers na nakatambak sa table nito. Wanna watch something? May smart TV dito. You can watch to lessen your boredom. Kahit papaano ay nawala ang inis niya. Sige, si Mr. Bean na lang. Request pa niya. Tumayo ito upang kuhanin ng remote. Bumalik ito sa pwesto nito nang mag-set up ang gusto niyang mapanood. Bata pa lang siya ay Mr. Bean na ang paborito niyang cartoon character. Nawala ang focus ni Val sa binabasa niyang mga report nang makuha ni Serenity ang atensyon niya dahil sa bigla nitong pagtawa. Natatawa ito sa pinapanood nitong si Mr. Bean, kaya naman natigilan siya at pinagmasdan ng dalaga. Istorbo ba kita? Malakas bang tawa ko? Pasensya na ah. Bigla siyang nag-iwas ng tingin at binalik sa papers ang tingin. No, I don't mind. Palusot pa niya habang binubuklat ang mga papel. Kibit-balikat naman itong bumalik sa pinapanood kaya muli niya itong sinulyapan.
Ngunit pinilit niyang hindi ito bigyan ng atensyon dahil wala siyang matatapos kung pagmamasdan lang niya ito. Bandang hapon nang mag-out siya sa office dahil nga kasama niya si Serenity kaya maaga na siyang nag-out sa trabaho. Pauwi na sana sila nang sumabay ang kaibigan niyang si Jordan. Pinapasaglit siya nito sa bahay nito upang ipaabot ang regalo nito sa mommy niya. Kauuwi lang kasi ni Jordan galing sa California at may pasalubong daw ito sa mami niya. Dadaanin ko lang saglit regalo ng kaibigan ko para kay mami. Wika niya at iniliko ang kotse. Wala namang reklamo si Serenity. Dumating sila sa bahay ni Jordan. Inaya muna niya si Serenity na pumasok dahil baka mainip ito sa paghihintay sa labas. Tsaka para na rin mabilis silang makauwi dahil may dahilan na siya para magpaalam agad kay Jordan. What's up, bro? Napasulyap ito sa kasama niyang si Serenity. Hi. Bati pa nito. Hello, magandang hapon. Bati ni Serenity sa kaibigan niya bago siya sinulyapan. Sa tingin ni Serenity, para siya nitong kinakausap at sinasabi kung ano ang dapat bang ipakilala nito. Jordan, this is Serenity. Surrogate mother siya sa baby ko. Nabanggit ko naman sa'yo na nagpaplano na akong surrogacy, di ba? Gulat si Jordan sa sinabi niya. Natuloy pala. Hindi mo nga sinayang yung lahi mo. Pinagdamot mo naman. Natatawang sabi pa nito. Dami mong nakaflirt at nakasta. Wala ka man lang napili. Shut up, Jordan. Inis niyang saway sa kaibigan. Mauna na kami. Baka nasa bahay na si mami. Paalam na niya. Isang beer na muna. For sure, ayos lang naman sa magandang binibini na kasama mo. Sinulyapan pa nito si Serenity. Serenity ang pangalan ko. Hindi ako sanay sa ibang tawag. Umiral na naman ang attitude ni Serenity. Sige, gusto mo bang baby na lang itawag ko? Kilala na ni Val si Jordan. Palabiro talaga ito. Mukha ba akong sanggol? Patol ni Serenity sa joker niyang kaibigan. Lihim na natawa si Val bago inakbayan ng kaibigan niya. Don't try to argue with her. Hindi ka mananalo. Bulong pa niya. Gets ko naman yung joke mo. Hindi sa pamatay joke, pero hindi talaga nakakatawa. Hinawakan na ni Val si Serenity. We gotta go, bro. See you when I'm not busy. Salamat sa regalo mo kay mami, ah. Paalam niya sa kaibigan niyang napatunga nga na lamang dahil natusta ni Serenity. May mali ba sa sinabi ko? Sa tingin mo? Imbis na sumagot ay tinanong na lang din niya ito. This woman is getting into his nerves. Masama bang binasag ko yung joke ng kaibigan mo? Hindi kasi talaga nakakatawa eh. Nakakatakot ka pala. Wika pa niya dito bago pinaandar ang sasakyan. Trumanado na siguro si Jordan. Baka tigilan na niyang pagjo-joke dahil sa sinabi mo. Kawawa lang siya kung magpapatuloy siya sa pagjo-joke dahil wala naman talaga nakakatawa. Napairap na lamang si Val. Pagdating nila ng bahay ay agad na sumalubong ang kanyang ina. Si Serenity agad ang nilapitan nito. How's your day? Son, idea ko na papuntahin siya sa office mo para naman makapagpapasyal siya. Tsaka umalis din kasi ako eh. Baling sa kanya ng mami niya. Bad idea. Wika niya bago sana tutungo na sa kwarto nang magsalita si Serenity. Bad idea kasi nabuking siya. What is it? Nabuking saan? At talagang balak pa talaga nitong sabihin sa mami niya. Bad idea, tita. Kasi nabuking ko siya na hindi nagla-lunch on time. Palusot ni Serenity. Dapat bang magpasalamat pa siya? Napairap siya bago iniwan ng dalawa. Parang bato yatang nakuha ng ina niya na ipupukpok mismo nito sa ulo niya. Kumusta naman? Po? Kasalukuyang tumutulong si Serenity para sa pag-aayos ng dinner. Kumusta naman ang pagpunta mo kay Val? Wala bang problema? Hindi ka ba tinrato ng mga tao doon na masama? Kasi di ako makakapayag so dapat magsabi ka sa akin. Napangiti siya. Tita, ayos lang po ako. Maayos po sila. Si Val lang naman yung nagsusungit sa akin eh. Natawa pa si Serenity. Pasensya ka na sa pagsusungit niya, iha ha? Pasasan ba't magiging magkasundo rin kayo? Tumango na lamang siya.
Sabay-sabay silang kumain at nang matapos ay agad siyang nagpaalam na tatawagan lamang ang ama niya upang kumustahin ito. Hello? Papa! Nakangiting sambit niya. Kumusta po? Hindi ka ba nahihirapan dyan mag-isa pa? Nandito ang tito mo. Siyempre anak, hindi ako nahihirapan. Palagi nila akong pinupuntahan. Tsaka si Tito Edgar mo, sinasamahan naman ako dito. Ikaw ba anak, kumusta ka na? Marinig lang niyang masaya ang ama niya ay lumuluwag na ang pakiramdam niya. Maayos din po ako. Sa susunod na linggo ho magpadadalan kita. Si Tito Edgar ho ang magpasama sa kanya tapos bumili ka ng groceries at mga kailangan mo pa sa bahay. Bilin pa niya sa ama. Pa! Tawag pa niya sa ama. Huwag kang mawawala ha. Babawi pa ako. Oo naman anak. Pangako nito bago nagpaalam na dahil bedtime na nito. Napabuntong hininga si Serenity nang maputol na ang tawag. Ilang segundo lang ay nakita niya si Val na lumabas. Hindi na niya kinuha ang atensyon nito dahil bumalik na siya sa loob. Matanda na ito para pigilang lumabas kahit hating gabi na. Tsaka baka may importante itong lakad. Oh, lumabas si Val ah. Sabi niya may invitation daw ang friend nito. Bakit ka hindi sumama? Sabi ko isama ka. Pinutol na niya ito. Tita, hindi na po. Ngunit ayaw nitong pumayag kaya hinila siya nito palabas. Saktong paalis na si Val nang sigawan nito ng ina nito. I told you na isama mo si Serenity, hindi ba? Gabi na. Baka ayaw niya. Isama mo. Pamimilit ng ina nito. Pinasakay na siya nito sa kotse. Mariing napapikit at walang nagawa kundi sumunod na lamang. Si Val naman ay walang imik na pinaandar na ang kotse paalis. Tingin mo gusto kong sumama? Naiinis niyang tanong nang mabalat sila ng katahimikan. Hindi naman kita sinisisi ah. Wala akong sinasabi. Wala nga, pero para namang minumura mo na ako sa isipan mo. Overthinker ka lang, Serenity. Sagot pa nito bago napasulyap sa kanya. Don't worry, may pwede namang tulungan dun. Ikukuha na lang kita ng VIP room dahil matatagalan ako. Bahala ka. Bulong pa niya bago isinundal ang sarili sa car seat. Oh, may kasama ka pala. Wika ni Jordan bago napatingin kay Serenity at nang mamukaan niya ito ay umiba ang reaksyon ng kaibigan niya. Siya na naman. Napakamot pa ito sa batok. May problema ba? Wala naman. Ikuha mo na lang muna ng VIP room para naman may mapagpahingan. Si mami kasi, sobrang kulit. Sabi pa niya sa kaibigan bago inaya si Serenity na sumunod sa kanya. May ganito pala dito. Parang nasa bahay lang ako. Kasi wala akong marinig na ingay dito. Di tulad nung nasa baba na puro usok at sobrang ingay. Dito ka na lang. Dito kita pupuntahan pag uuwi na. Hanggat maaari. Huwag ka na lang lumabas dahil maraming bastos na lasing dito at baka mapaaway pa kami ni Jordan. Umalis na si Val at bumalik na sa baba sa pwesto ni Jordan. Ayos lang ba na iniwan mo siya doon? I mean, pwede naman tayo doon para may kasama siya or pwede mo naman siyang isama dito. Umiling siya. Hindi siya sanay sa ganito. Probinsyana siya na ipinakilala ni mami sa akin para ma-hired ko. She's living with us at malapit ang mama niya sa mami ko. That's why, di ko siya pwedeng itratong iba. Natawa si Jordan. Ayos din si tita, no? Binigyan ka ng asawa. Napakunot ang noo niya. She's not my wife, and she will never be. Mabilis ng depensa. Surrogate mother siya, at dadali niya ang anak ko. That's why kailangan ko siyang itrato ng maayos. Well, she's gorgeous. Masyado lang straightforward, tsaka di marunong mag-take ng joke. Hindi kasi siya isip bata. Natatawang sagot pa niya na ikinasama ng tingin Jordan sa kanya. Nga pala, si Mystic. Gustong sumama, kaya sinabi ko kung nasan tayo. Bro, bakit mo naman sinabi? Matagal na kaming tapos ni Mystic. Hindi ko na siya kailangan. Tapos na ako sa pakikipag-flirt sa kanya. Inis niyang sabi. Sabi naman niya, gusto na lang niyang makipag-bonding. That's it, wala nang iba bro. Pabayaan mo na kasi. Kung talagang ayaw mo na, wala naman siya magagawa. Napairap na lamang si Val. Dumating nga si Mystic ilang minuto lang.
Samantalang si Serenity naman ay nakatulog na ng ilang oras. Napasulyap siya sa phone niya at madaling araw na pala. Agad siyang bumangon upang labasin na si Val. Nagulat na lamang siya nang makitang nandoon si Mystic at si Jordan na wasted na. Nilapitan niya si Mystic at Val. Val, madaling araw na. Kuha niya sa atensyon nito. Si Jordan pala lasing na. Sinulya pa niya ang kaibigan nitong naghihilig na sa kalasingan. Napangiti si Val. Namumula na ang mukha nito kaya alam niyang lasing na. Si Mystic naman ay inis na nakatingin sa kanya. Pinapauwi ko lang si Mystic kaya di ako makapunta sa'yo. Umuwi ka na. Wika nito sa dalaga. Sa boses ni Val ay parang pinipilit na lang nitong maging matino kahit nalasing na talaga ito. Ako na maghahatid kay Val. Hinawakan nito ni Mystic. Sa tono nito na parang nilasing talaga nito ang dalawa. Buti pala ay kasama siya nito. Kundi ay na-take advantage na ni Mystic ang kalasingan ni Val. Nakatira ako sa kanila, kaya ako na mag-uuwi sa kanya. Sayang no, hindi gumana ang plano mo dahil nandito kasi ako. Bitaw na Serenity, ayaw kong patulan ka. Oras na lumala ang away natin dito, sisiguraduhin kong hihirap ka na mukha sa aso sa sobrang hirap ng daranasin mo. Nakakatakot naman, Mystic. Bitaw na bago pa ako mainis. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang dahil alam ni tita na ako ang kasama niya. Bakit? Sino ka ba? Surrogate mother ka lang naman ah. Mystic, tama na. Magiging ina siya ng anak ko. Lasing na sabat ni Val na nakasalampak na sa sahig dahil sa kalasingan. Lasing lang siya, pero kung nasa katunuan si Val, never niyang sasabihin yan. Hayaan mo na siya sa akin. Maging surrogate mother ka na lang, okay? Bakit nga ba nakikipaglaban siya? Sino bang pinaglalaban niya? Napairap siya bago tumalikod na. Bahala ka na nga. Lalakad na sana siya pabalik sa VIP room nang marinig niyang tinawag siya ni Val. Serenity, gusto ko nang humiga. Wika pa nito, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na balikan ito at agad alalayan patayo. Pasensyahan tayo, akong tinawag. Wika pa niya bago nagpatulong sa waiter na ipasok si Val sa VIP room na kinuha nito para sa kanya. Napakabigat ni Valdemar. Inis na inis si Serenity ngunit wala siyang nagawa kundi pilitin nitong maihiga ng maayos. Umalis na ang waiter na pinakausapan niya at sinabi rin niyang bukas ay si Val naman ang magbabayad kahit mag-overstayed pa sila. Wala naman daw problema yon ayon sa waiter at maging si Jordan pala ay pinakaiusap na niya na kuhanan na rin ito ng sariling room at dalhin na rin doon upang makapagpahinga. Nangako siya sa waiter na bukas ay malaki ang magiging tip nito sa kanya. Napabuntong hininga si Serenity habang nakatitig kay Val na bagsak na. At nang maalala niya ang sinabi niya ay bigla na lamang siyang napangiti. Sobrang weird nga eh. Kaya agad niyang sinampal ng mahina ang sarili niya para magising siya sa katotohanan na kaya lang naman nagsalita ng ganoon si Val dahil sa kalasingan nito. Magiging ina ng anak ko? Napailing siya habang natatawa. Kalokohan ang tumatakbo sa isipan niya dahil never naman yun mangyayari. Dahil matapos lang magbuntis ay tapos na ang kontrata nila ni Valdemar. Yun ang nakasaad sa pinirmahan niya. Pakiramdam tuloy ni Serenity ay sobra na siya sa pakikipagtalo kay Mystic. Lumalabas kasi na parang binabakuran niya ang binata at kung umasta siya ay parang may relasyon talaga sila nito. Hindi nga siguro dapat ganun kalala ang pakikipagbardagulan niya kay Mystic. Serenity. Natigilan siya sa pag-iisip bago bumaling kay Val na tinatawag siya. Bakit? Serenity, ang ganda mo. Ganda-ganda mo pero... Naputo lang sinasabi nito. Pabitin naman. Pero ano? Tanong niya bago ito inalog-alog. Pero ang sakit mo sa ulo. Napasimangot siya. At ikaw, ang galing mong manginis. Pwisit ka. Ganti niya. Pwede bang alisin mo ang pangtaas ko? Sobrang init kasi ng pakiramdam ko. Minulat ni Val ang mata niya at tinitigan siya. Ilang segundo muna siyang hindi kumilos bago siya nagdesisyon na sundin ito.
Madahan niyang inalis ang pang-itaas ni Valdemar at ang botones nito ay isa-isa niyang tinanggal. Napasingha pa siya nang makita ang abs nito. Sobrang macho pala talaga ni Val. Ngunit iniwasan ni Serenity na mag-isip ng iba kaya nagpatuloy lang siya hanggang sa maalis na nga ito. Nagulat siya nang hawakan ni Valdemar ang kamay niya at ilagay ito sa abs nito. Napasinghap siyang muli dahil sa gulat. Val, ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Inalis mo naman ang pang-itaas ko. Bakit hindi mo nalahatin? Titig na titig ito sa kanya. Sinabi mong alisin ko eh. Val, ano bang... Nagulat siya nang hapitin siya nito sa bewang. Just make sure na mabubuntis ka at mabibigyan mo ko ng anak. We should do this. Bulong pa nito bago dinilaan ang earlobe niya. Napamulagat ang mata ni Serenity dahil sa sobrang gulat. Lasing ka lang. I'm sure lasing ka lang kaya mo naiisip ang bagay na to. Patuloy na tumatanggi si Serenity. I'm not. Tipsy lang ako pero kaya ko pa naman. Nasa tamang pag-iisip pa ako, Serenity. May karapatan ba siyang tumanggi? Did you read all the written on the contract? Kasi Serenity. Sabi na nga ba't gagamitin nito ang kasunduan nila? Well, ito naman talaga ang trabaho niya para makuha ang pera. Dapat tinanggap na niya ito. Hindi na siya kumubo. Trabaho ko masiguro na magkakaanak ka. Hindi na nga pala dapat ako. Hindi na siya pinatapos ni Valdemar dahil agad siya nitong sinunggaban ng halik. Mapusok ang halik nito na tila ba sabik na sabik. Namalaya na lamang ni Serenity na nagugustuhan niya ang ginagawa ni Val sa kanya. Maging ang bawat paghaplos nito sa mga parte ng katawan niya. Talaga namang nagdudulot ito ng kuryente at kakaibang sensasyon sa buong katawan niya. Kinabukasan ay nagising si Val. Napasulyap siya sa katabi niyang si Serenity na mahimbing pa rin ang tulog. Nakita niya rin ang bahid ng dugo sa kama. Mariin siyang napapikit nang maalala ang nangyari kagabi. Hindi naman dapat niya galawin si Serenity dahil wala yun sa kontrata. Pero yun ang sinabi niya kagabi. Isang kasinungalingan ang nasabi niya. Ano bang iniisip ko? Bulong niya bago madahang umalis sa kama. Sinuot ni Val ang mga saplot niya bago niya tinakpa ng kumot ang hubad na katawan ni Serenity. May nag-doorbell kaya agad siyang nagbukas ng pinto. Ngunit hindi ang siwang upang di makita si Serenity. Bro, buti nandito ka pa. Nagulat ako kagabi. Nasa VIP room na rin ako. Si Serenity daw ang Natigilan nito bago siya sinuri. Nandyan si Serenity? Tanong nito bigla. Oo, bakit? Don't tell me, nagalaw mo ang... Inirapan niya ito bago siniraduhan. Pagbaling niya sa dalaga ay gising na ito ngunit wala itong imik. Maiga ka na lang muna. Paniguradong masakit ang katawan mo at ang pribadong parte mo. Nasa kontrata ba talaga? Ilang beses kong inisip kahit sa panaginip ko. Binalikan ko mga binasa ko pero wala naman doon. Nadala lang ako ng kalasingan. Umalis ito sa kama. Tumambad sa kanya ang kabuuan nito at talaga namang napakagandang view sa paningin niya ang katawan ni Serenity. Lumapit sa kanya ito at mabilis siyang sinampal. Sinampal kita dahil gusto kong matauhan ka sa ginawa mo. Kung nagugustuhan mo na ako, hindi ako interesado sa'yo. Hindi ako naniniwala na love story. Sa Tereselio lang nangyayari ang bagay na yan. Napangisi siya imbis na magalit. Natauhan siya ngayon. Bigla siyang natauhan. Salamat sa sampal ni Serenity. Hindi ugali ni Serenity na magmukmok dahil wala namang mangyayari kung iiyakan niya pa ang pangyayari. Umuwi sila ni Val na walang imikan. Nagulat pa nga ang ina nito dahil inumaga na pala sila. Ngunit di naman ito nagalit. Nakiusap muna siya sa ina ni Valdemar na magpapahinga na muna na pinayagan naman ito. Habang si Val ay ganun din, dumiretso ito sa silid nito habang siya ay sa silid niya at pareha silang nagsarado ng pinto ng padabog. Mama, magmulto ka nga sa lalaking yun. Inis na sabi ni Serenity nang makahiga siya sa kama. Palusot lang pala niya yun. Gusto lang talagang makaisa. Siguro gusto niya na ako.
Parang timang na kinakausap ni Serenity ang hangin dahil iniisip niyang kasama lang niya ang kanyang ina. Samantalang si Val naman ay inis na inis. Sino ba siya para sabihin sa akin na hindi siya interesado? Paki ko ba? Gusto na ba agad porket nagusto ang makisiping? At bakit niya ako nireject? Nagrarant si Val sa sobrang inis. Wala pang babayan nag-reject sa akin. Nakuyom ni Val ang kamao niya. Pansin ko na parang wala kayong dalawa sa mood simula nung umuwi kayo kahapon. Gusto ko lang itanong kung may naging problema ba. Binasag ng ina ni Val ang katahimikang namayani sa kanila. Kahapon pa sila ganito, walang imikan at ni kahit tingnan ng isa't isa ay hindi nila magawa. Wala po. Sagot ni Serenity bago ngumiti sa ina ni Val. We're both fine. Nothing happened. Sagot naman ni Val bago siya sinulyapan. Napasulyap din siya nito, ngunit inirapan niya ito. Yes po tita, ayos na ayos lang po kami. Ayan, ayos lang daw pala eh. Ito talagang mami mo, Val. Masyadong overthinker. Sabat ng ama ni Valdemar. Para kasing sobrang weird nilang dalawa. Animoy galit sila sa isa't isa. Kasi halos ayaw nilang magkasalubong. Wika pa nito. Baka naman pregnant na si Serenity. Nasamid si Serenity sa tanong ng ama ni Val. Tubig ka muna. Abot ni Ofra ng tubig sa kanya. Ikaw naman kasi, honey. Masyado kang straightforward sa mga bata. Darating din naman sa party na yon. Pero sa ngayon, sa tingin ko'y wala pang resulta dahil wala pa namang isang buwan. Paliwanag ni Ofra sa asawa nito. Ganun ba? Eh di sorry. Hindi ko sinasadya na mabigla ka, Iha. I didn't mean it that way. Wika pa nito na nginitian lang niya. Nakalimutan ko pala na may bisita tayo dito mamaya. So sana makauwi ka na maaga, Val. Darating kasing kinakapatid mong si Sean. Galing siyang Australia, remember? Doon siya nagtrabaho din, nagdesisyon siyang umuwi para daw makapagbakasyon. Then dito siya itutuloy. Sana makauwi ka, Val, para naman makapag-bonding kayong dalawa. Subukan ko po kapag wala importanteng meeting, ma'am. Tanging sagot ni Val bago nag-excuse na sa kanila. Kibit-balikat lamang siya bago nagpatuloy sa pagkain. At nang sila na lamang ng ina nito sa kusina upang gumawa ng dessert, ay lihim siya nitong kinausap. How's the party? Pinakilala ka ba niya sa mga kasama niya doon? Tita, si Jordan lang po ang kilala ko. Nakilala ko na rin po siya. Dinaanan kasi namin siya para kuhanin yung regalo mo kaya po na-meet ko na siya bago pa siya ma-meet sa club. Wala naman pong ibang kasama bukod kay Jordan at sa babaeng umaaligid sa kanya. Pero wag mo nang banggitin tita na sinabi ko to ha. Pakiusap pa niya. May babae? Sinong babaeng yon? Ha? Sabihin mo sa akin, ako nang bahalang kumausap. Ayaw kung may kumakalantari sa anak ko ha. Ikaw lang ang gusto kong maging partner niya. Napakunot ang noo ni Serenity. Po? Partner? Napangiti ito bago hinawakan ang kanyang kamay. Iha, sa totoo lang, ayaw kitang basta man lang maging surrogate mother. Gusto kitang ikaw talaga para sa anak ko. Umaasa ako makakabuo kayo ng feelings para sa isa't isa. Kaya pala pinipilit nito palagi na samahan o puntahan niya si Val. Sa tingin ko po malabo po yan tita. Basta, naniniwala ako na mangyayari ang dinarasal ko, Iha. Balak pa nga sana niyang sabihin na may nangyari na sa kanila ni Val, ngunit wag na lang dahil baka lalo pa itong umasa. Kinabukasan ay maagang pumasok si Val. Wala siyang balak umuwi ngayon sa mansyon dahil nais niyang palipasin ang inis na nararamdaman niya sa dalaga. Hindi pa rin kasi niya matanggap na sinabihan niya itong hindi ito magiging interesado sa kanya. Ito pa talaga ang nagsabi noon. Dapat nga ay siya ang magsabi nito sa dalaga. Sir, are you here? Bumalik sa meeting ang atensyon niya. Mukha ba ako nasa ibang planeta? Walang emosyong tanong niya sa nagre-report. Sorry sir. Akala ko po kasi nasa ibang bagay pong iniisip mo po. Tuloy na. Wika na lamang niya. Bandang 7:00 ng gabi ay nag-text ang ina niya, ngunit hindi niya ito nireplyan. Lumipat ito sa messenger at nag-send pa ng litrato kung saan si Serenity at Sean ay masayang nagkukwentuhan.
Napatayo siya at agad na tinawag ang sekretarya. Sir? Walang overtime ngayon. Umuwi ka na. Walang emosyong sabi niya bago dinampot ang kanyang susi at agad na lumabas. Mabilis na minaneho ang kotse niya pauwi sa mansyon. Nireject siya nito? For what? Parang ibang lalaki ang lalandiin nito. Napangisi siya habang nakafocus sa daan. He's here, Sean! Ito ang bungad ng ina niyang makita siya. Bro, how are you? Dinatnan niya itong katabi si Serenity para bang may isinusukat ito sa dalaga. Then napansin niya ang bracelet imbis na batiin si Sean. Bro, ayos lang. Muling tanong pa nito. Yeah, napagod lang sa trabaho. Nakatingin pa rin ito sa bracelet ni Serenity. I understand. Sige, pahinga ka na muna. Nakakatuwang kausap tong si Serenity. I don't care. Bulong niya na di naman ito narinig. Bagay sa iyong bracelet, iha. Natutuwa pa ang ina niya. Natigilan muna siya sa hagdan at sinulya pa ng dalawa. Nagulat siya nang akmang hahawakan ni Sean ang kamay ni Serenity na napasigaw siya. Ipis! May ipis oh! Palusot niya kaya nakaligtas siya. Napairap siya bago dumiretso na sa silid niya. Samantalang si Serenity naman ay natutuwang kausap si Sean dahil marami itong kwento. Iha, si Sean ganyan talaga. Friendly din siya. Si Valdemar lang naman ang mahirap makasundo. Halata nga po, tita. Sang-ayon pa niya. Binigyan siya ng bracelet ni Sean dahil nababanggit daw siya ni Oprah. Tawagan mo na si Val para makasabay na mag-dinner sa atin. Utos ng ama ni Val sa kasama nilang katulong. Bumalik agad ang nautusan dahil ayaw raw ni Val na kumain. Napataas naman ang kilay ni Serenity. Sige po, ako na lang ang mag-aaya kay Val. Wika niya upang hindi na mag-alala pa ang parents nito. Val, bumaba ka na. Bigla nitong binuksan ang pinto at hinila siya papasok sa silid nito. Bakit inaaya mo ako? Masaya naman kausap si Sean, di ba? Tingin mo inaaya kita dahil hindi ako makakain na wala ka? Val, dinner time na nag-aalala pa sila tita at tito sa'yo. Naiinis pa rin ako sa'yo. So ayaw kong kumain kasabay ka. Natawa siya. Ikaw pa naiinis, no? Nasaktan ka sa sinabi kong hindi ako interesado sa'yo? Sa hindi naman talaga. Ano magagawa ko? Kahit malaki pang sandata mo, hindi pa rin sapat yan para maging interesado ako sa'yo. Tigilan mong pagiging sad boy mo dahil lang may babaeng di naging interesado sa'yo. Kaya pala halos isigaw mo ng pangalan ko. Nakangisi pa ito. Iba ang pleasure, iba ang feelings. Sabihin na natin sa kama mo lang ako kayang paligayahin at kuhanin. But my heart is not yours. Ibibigay ko to sa lalaki magugustuhan ko. Tostado na naman kay Serenity si Valdemar. Natameme na naman ito at para bang maamong tuta na tinalikuran siya. Hindi talaga bumaba si Val para sumabay sa mga ito na mag-dinner. Mas sumama lamang ang loob at lumala ang inis niya sa sinabi ni Serenity. Bakit ba natikom bibig niya? Dapat ay nakipagtalo din siya. May karapatan siyang magsalita sa dalaga. Pero kanina, natalo na talaga siya nito. Bandang 2:00 nang maisipan niyang bumaba. Ngunit palabas pa lang siya nang biglang may kumatok. Binuksan niya ito at tumambad si Serenity na may dalang pagkain. What? Walang emosyong tanong niya. Napairap pa ito bago inabot ang dala nito. Ginawa ko to dahil baka gutom ka na. Hindi mo naman kailangan tiisin ang gutom para lang ipakitang galit ka. Sige na, kumain ka na. Napatitig siya sa pagkain. Sinusuyo ba siya nito? Pinapasok niya ito. Lagay mo sa table. Utos niya. Abusado ka naman. Dinalhan na nga kita. Kailangan ihatid ko pa para sa'yo. Inirapan pa siya nito. Val, mahahalata ka ni tita sa ginagawa mo eh. Pwede bang huwag ka magmaktol? Ayaw ko kasing tuksuhin niya tayong dalawa. Pero pag si Sean, okay lang. Napangisi siya. Ayos lang natuksuin ka sa iba. Tapos pag sa akin ayaw mo. Kinda unfair ah. Anong unfair? Hindi naman talaga dapat, di ba? Surrogate mother ako na na-hire mo to bear your child.
At hindi para maging... Sarap mo na naman. Pakainin mo na lang kaya muna ako. Valdemar, lasing ka na naman ba? Bakit ba ayaw mong umayos ha? Maayos ako. Ikaw lang hindi. Reject ka ng reject ni hindi nga kita nililigawan. Pakiko, basta wala akong balak na patulan ka. Hindi ako interesado maging karelasyon mo o maging parausan mo. Gets mo? May limit ako sa sarili ko na di ko pwedeng lagpasan. Maaaring oo, nadala ako ng emosyon kaya kita napagbigyan na makasiping ako. Pero hanggang dun lang yon. Val, hanggang dun lang ang... Pinutol niya ito at hinapit-palapit sa kanya ang bewang ni Serenity. What if ayaw kong hanggang dun lang? What if I want more? I want your attention, your affection, your lips on my lips. Bulong nito bago niya ito sinimulang hagkan sa leeg pababa sa dibdib nito. Valdemar! Agad na tinakpan ni Val ang bibig ni Serenity upang hindi ito makagawa ng ingay. Napangisi siya nang makuha niya ang kiliti nito. Sabi na nga ba't bibigay din sa kanya ulit ang dalaga. Shhh! Usal niya sa tenga nito bago sinipsip ang daliri nito. Sabog ang buhok ni Serenity kinaumagahan. Tinanghali siya ng gising dahil sa pagod niya kagabi. Nagulat pa nga siya dahil hindi pa nahugot ni Valdemar ang sandata niya na nasa loob niya. Mariin siyang napapikit bago umalis sa kama ng madahan. Palala na ng palala ang nangyayari. Minsan niyang napagbigyan ng sarili niya, ngunit nauulit na naman at tila ba hinahanap-hanap na rin niya. Good morning. Napalingon siya kay Val na gising na pala. Paano ako lalabas? Mauna ka na kaya para ma-check mo kung may tao ba sa labas? Utos niya. Don't worry. Mahuli man nila tayo. Wala namang masama, right? I mean, we're both single. At ikaw naman ang ina na magiging anak ko. Kalmadong sabi pa nito. Seryoso ka ba? Surrogate mother lang ako, Valdemar. I'm not your girlfriend. Ni kahit anong relasyon nga, wala tayo eh. Wala ba? I think sa mga oras na to, may relasyon na tayo. Aminin mo na gusto mo na rin naman ako. Mayabang pa nasabi nito bago bumangon sa kama. Gawan kita breakfast. Pagbaba para naman kumalma ka. Gusto ba talaga siya nito? Hibang na ba talaga ito? Tinutuon na nito ang sitwasyon. Hindi naman sa pakipot siya pero malay ba niya kung pinagtitripan lang siya ni Valdemar? Babaero ito. Napatunayan na niya nung makilala niya si Mystic. Wala akong tiwala sa may history ng pagiging babaero. Makukuha ko din ang tiwala mo. Sagot naman ito bago nagsuot na ng saplot. Sumunod ka na paglabas ko. Bilin pa nito bago nauna na sa kanya. Masayang bumaba si Valdemar at maganda rin ang umaga niya. Seryoso na siya. Totoo na at na-figure out niya na kung ano ba talagang weird feelings ang nararamdaman niya lately. Gusto niya na ang surrogate mother na si Serenity. Mag-iisang buwan na nga pala simula nang magawa ang procedure. Next day ay balik na nila sa doktor at doon na nila malalaman kung nabuo ba ang bata. Normal naman daw kasi na wala pang nararamdaman na symptoms kahit isa unang buwan. Ganda ng gising mo ah. Tanong ni Sean nang makita siya. Yeah, masarap pala mabuhay. Napakunot ang noon nito. Bakit dumating ka ba sa puntong ayaw mo na mabuhay? Parang hindi ka naman nangyari yun. Mukha namang ayos ka lang since nagdesisyon ka daw na magkaanak lang pero hindi mag-asawa. Kinda hard decision to make ah. Nalaman ko din na si Serenity ang surrogate mother ng anak mo. People change, Sean. May ilang sitwasyon na nabago. But now I'm ready. I think I'm ready to be a father and to be an husband. Sounds great ah. Who's the lucky girl? Sasagot pa lang sana siya nang biglang lumitaw si Serenity. Oh, good morning Serenity! Bati ni Sean bago ito nilapitan. Ginawan kita ng coffee. Inabot ni Sean ang hawak nito kay Serenity. May ginagawa din sana si Val pero naunahan na siya ni Sean. Nakita niya ang ngiti ni Serenity. Bakit pag kay Sean ay ang bait nito? Nakuyom niya ang kanyang kamao. Biglang sumama ang simoy ng hangin. Wika pa niya bago tinitigan ng dalawa. Serenity, pwede ka ba mamaya? Bala ko sanang... Agad na sumabat si Valdemar. Aalis kami. May balak akong pasyalan. At isasama ko si Serenity.
Napakunot noo si Serenity. Wala ka naman sinabi sa akin ah. Palabiro talaga si Val. Tumawa pa si Sean. Balak sana kita ngayain pumasyal mamaya eh. May alam kasi akong place. Paborito ko dating tambayan. Aalis daw yata kami ni... Nilingon siya ni Serenity pero tumalikod na siya. Di na pala, never mind. Aalis pala kami ni Mystic. Lumabas na muna siya upang hindi makita nila Sean na nagagalit na siya. Sinabi mong aalis tayo tas bigla mong babawiin? Sige, sa kanya na lang pala ako sasama. Sabi na nga ba't babaero ka pa rin eh. Hinarap niya si Serenity. Because I secretly get jealous, but it's fine. You're not mine anyway. Natawa ng malakas si Serenity sa inamin niya. Napasimangot siya sa dalaga dahil tawa ito ng tawa. So dinahilan mo lang si Mystic? Patawa ka ha, para kang bata. Bigla niya itong hinalikan. Nakadalawa na ako sa'yo. Di ka pa rin ba interesado? OMG! Connie, salamat at natupad ang dalangin ko! Gulat na gulat ang ina niya nang makita sila ni Serenity. Kapwa tahimik si Serenity at Valdemar nang masaksihan ng ina nito ang paghalik sa kanya ni Val. Walang masabi si Serenity dahil nahihiya din siya sa tita opera niya. Hindi naman ako galit. Hindi talaga. Sa totoo lang ay masaya ako. Nakahinga sila ng maluwag ni Val. Ito talaga ang gusto ko mangyari. Una pa lang, ito nang nais kong mangyari. Ang maging asawa mo si Val. Tapos bubuo kayo ng sarili niyong pamilya. What do you mean na plano mo na? Takang tanong ni Val. Gusto ko lang talagang mapalapit ka kay Serenity. Kasi wala na akong ibang babae na nakikita para sa'yo kundi si Serenity lang. Salamat naman at dininig ng dalangin ko. Paniguradong ginabayan kayo ni Connie. Nilapit niya kayo kay Lord na sana'y kayong dalawa na lang. Well, look at you now. Sa tingin ko, in love na kayong dalawa sa isa't isa. Napaluha pa ito. I'm so proud sa nagawa ko. Ma'am, ako lang naman ang interesado pa sa kanya. Pero si Serenity, wala naman siyang pakialam sa akin. Bigla na lamang maktol ni Valdemar. Di ba't parang lugi naman yata ako? Pwes, mag-effort ka na magustuhan ka talaga ni Serenity. Bakit sa tingin mo ba ganun lang kadali? Porkit sinabi mong gusto mo ng isang tao, dapat automatic din na gusto ka na rin niya? No anak, hindi ganun ang dapat mangyari. Son, you need to make effort sa babaeng gusto mo. Gets mo ba? Napangiti si Serenity. I agree with you, tita. Isa pa, mahirap po magtiwala sa lalaking dating babaero. Dagdag pa niya bago sinulyapan si Valdemar. Don't worry. Mag-e-effort ako. Ipapabura ko sa mundo si Mystic. Maniwala ka lang na seryoso ako. Natawa sila ng ina nito. Hindi ko sinabing gawin mo yon. Val, ang sakin lang naman, you need to make efforts, hindi yung puro sandatang pinapairal mo. Oh, what's happening here? Biglang sumulpot si Sean. I'm courting Serenity. So you better back off, Sean. Mabilis na sagot ni Valdemar. Natawa si Sean. Ganon? Congrats. Siya pala sinasabi mong babae. Kaya pala halos saksakin mo na ako sa titig mo ah. Required ba na di ako manligaw pag nililigawan mo na siya? Tanong pa nito. Sinamaan ito ng tingin ni Val. Just kidding. Siyempre hindi na kita tatablay no. Ingatan mo si Serenity ah. Sobrang bait na. Sobrang ganda pa. Kapag pinakawalan mo si Serenity, kahit magalit pati si tita sa akin, tatablahin talaga kita, Val. Tila ba may pagbabanta ang boses ni Sean? Hindi mangyayaring iniisip mo. Seryosong sagot nito bago napairap kay Sean. Tinupad ni Val ang pangako nito na mag-e-effort sa kanya. Halos araw-araw, bawat gising niya ay may bulaklak na agad siyang nakikita. Sa weekend naman ay palagi siya nitong inaayang mamasyal. Nakaligtaan na nga nila ang dapat na balik niya sa doktor. Kaya ngayon pa lang sila makakapunta para ipacheck kung nabuo ba ang baby. Sinuri ng doktor ang tiyan niya. Matapos ang ilang minuto ay napabuntong hininga ito. Bakit po, Dok? Si Serenity na ang nagtanong dahil curious na siyang malaman. Ma'am, nag-failed po. Wala pong nabuong baby. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Para bang namanhid ang buong katawan ni Serenity dahil sa sobrang kahihiyan. Sobrang nahihiya siya sa mga oras na to.
Grabe ang pag-aalaga na ginawa ni Val at ni Tita Ofra sa kanya, ngunit failed naman pala ang resulta. Baka naman po na mali lang, Doc. Pwedeng pa-check po ulit? Hey, it's okay. You don't have to worry, Serenity. Hindi lang siguro talaga malakas ang... Pinutol niya ang sinasabi nito. Pero malaki ang binayad mo sa kanila. Nasayang lang ang effort mo. Nasayang pa pati pera mo. Hindi ka ba magagalit sa akin? Kasi ako nagagalit ako sa sarili ko na hindi ko nadala yung baby mo. Niyakap siya nito. Gustong gusto mo magka-baby, diba? Sabi mo gusto mo na pero binago kita. Hindi mapigilan ni Serenity ang maiyak. Tumahan na ba siya? Tumango siya sa tanong ng kanyang ina. Nakauwi na sila at nalaman na rin ng parents niya na nag-failed nga ang ginawang procedure. Hindi na buwang bata kaya walang aasahang baby. Nagagalit ka ba sa kanya? Sabihin mo sa akin, anak. Mauunawaan ko naman kung masasaktan ka. Pero ang magalit kay Serenity, sa tingin ko naman ginawa niya ang lahat para niyakap niya ang kanyang ina. Ma'am, hindi ko po magagawang magalit sa kanya. Failed man po sa ngayon. Baka kasi hindi pa talaga para sa akin na magka-baby. Hindi ba't nakakatuwa na nakilala ko siya? Kasi naging ready na ako makapag-commit. Well, I'm ready to be a father. Siguro, inuna muna ni Lord na makilala ko na muna siya. Then next naman ay ibibigyan niya ako ng baby na di surrogacy ang procedure. Inaayos ni Lord ang sitwasyon namin na nasa isip ko sa mga oras na to, Mommy. Kapag siyang nawala sa akin, yun ang hindi ko kakayanin. You really love her, Valdemar. Masaya ako na nakahanap ka na ng babaeng seseryosohin mo. At masaya ako na si Serenity ang babaeng yon. Isinugal ko ang lahat para lang mangyari to. And now it's happening. Kaya lang ay nalulungkot pa rin ako na di nabuo ang baby. Ngunit hindi makukumpara ang sakit na nararamdaman ko sa nararamdaman niya sa mga oras na to. She thinks she's a failure. Val, alisin mo ang iniisip niyang yon. Pagaanin mo ang loob niya, pwede ba? Gagawin ko po, Mommy. Don't worry. Sa ngayon, hayaan na po muna natin siyang makapaglabas ng sama ng loob niya at ng emosyon niya. Tumango naman ang kanyang ina. Malungkot din si Sean at ang ama niya sa nalaman nila. Maging si Jordan ay nalulungkot. Serenity, kain na. Madahan siyang naupo sa kama nito bago ito sinulyapan. Wala akong gana. Si Papa mo, nag-aalala na sa'yo. But don't worry. If you want to see him, ipapasundo ko siya agad. Gusto bang kuhanin na lang natin siya doon? Masasaktan lang ako lalo kapag nakita niya akong ganito. Masakit na nga na malaman niyang ginawa ko to. Tapos malalaman pa niya na hindi ko nadalan sa sinapupunan ko yung bata. Niyakap niya ito. Shh! Hindi naman talaga lahat nagsasucceed sa surrogacy. I'm sure surrogacy is not the way para magka-baby tayo. Gusto mo pa rin magka-baby sa akin? Kahit pa sa surrogacy pa lang nahirapan na ako. What if I really can't bear a child? Baka may problema talaga ako. So what? I don't care, Serenity. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At hindi magiging dahilan yun para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto niyang maunawaan ni Serenity na hindi magbabago ang pagtingin niya dito kahit na anuman ang mangyari. Ininda ni Serenity ang malungkot na nangyari, ngunit dahil nasa tabi naman niya si Val at ang parents nito ay nakayanan niyang tanggapin na hindi pa oras para magbuntis siya. Marami pang oportunidad na darating sa kanila ni Val, kaya hindi nila kailangang magmadali. 2 linggo ang lumipas at ngayon ay nagagawa na niyang ngumiti ulit. Palagi siyang pinapasyal ni Val sa mga lugar na nakakapagpapakalma sa kanya sa tuwing iniisip niyang baka hindi na siya mabiyayaan pang magbuntis. Dulot kasi na nangyari ay naging takot at trust issue ni Serenity sa sarili niya. Ayaw naman niyang ipasuri dahil baka totoo ang hinala niya. Sa ngayon kasi ay hindi pa niya kayang tanggapin kung sakaling totoo nga na may diferensya siya. Serenity, iha! Aalis ka? Naputol sa malalim na pag-iisip si Serenity nang sumulpot ang ina ni Val. Si Val po kasi hindi pa nagla-lunch. Sabi niya dalhan ko na lang siya para sabay na lang kami. Gusto daw ho niya yung homemade lunch. Sagot niya habang inaayos ang lunchbox. Si Manong Gardo na maghatid sa'yo.
Huwag ka mag-commute at pagagalitan ako ni Val. Mag-iingat ka ha. Mas mabuti kung sumabay ka na lang kay Val na umuwi para di ka mainip dito. Napatango naman siya. Sige po tita. Sagot niya bago lumabas na. Masasabi ni Serenity na maayos na sila ni Val. Wala nang agam-agam na lolokohin lang siya nito. Pinakita naman talaga ni Val na seryoso ito sa kanya kaya hinayaan na niya ang sarili niyang mahulog dito. Bahala na. Basta't masaya na siya nakasama ito. Hindi naman nawawala ang problema pero siguro ay hindi naman sila darating sa puntong hiwalayan ang solusyon. Hindi makakapayag si Val. Ito ang pangako nito sa kanya at palaging sinasabi. Salamat Manong Gardo. Sasabay na lang po kay Val, makakauwi ka na po. Bilin niya nang makababa. Tumango naman ito bago nagpaalam na. Agad siyang pumasok sa building. Sa elevator pa lang papasok ay biglang may humila sa kanya. Napalingon siya. Si Mystic pala ito. Ikaw pala, bakit? Mahinahon niyang tanong habang inaayos ang sarili dahil nagulo ang buhok niya. Natawa ito bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Nakakatawa lang na ipinipilit mo pa rin ang sarili mo kay Valdemar. Kahit na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo na siya kayang bigyan ng anak. Napaawang ang labi ni Serenity. Alam na pala ni Mystic. Grabe talaga ang pagiging tsismosa nito dahil nagawa agad malaman. Dapat ba umiyak ako dahil alam mo na? Gusto mong magdrama ako? Natawa siya. Sa'yo ako naaawa sa totoo lang. Kasi kahit na gano'n ang sitwasyon, hindi niya pa rin ako iniwan. Mahal na mahal pa rin ako ni Val. Sinong kawawa sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw, Mystic? Natawa siya. Lubayan mo na kami, pwede ba? Maging masaya ka na lang sa buhay mo at humanap ka ng taong masusuklian ng pagmamahal na ibinibigay mo. Tinalikuran na niya ito at hihilain siya nito paharap. Bastos ka! I'm not done yet! Mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Agad niyang inalis ang kamay ni Mystic at ginantihan ito. Hindi mo ako kilala, Mystic. Kaya kong lumaban ng sabayan sa'yo. Mahigpit ang hawak niya sa braso nito. Hindi ako baog. Sadyang di pa lang para sa amin ni Val ang baby. Don't worry. Kapag nabuntis ako, ikaw ang unang makakaalam. Ngayon, lumayas ka na sa paningin ko. At sa oras na guluhin mo pa ako o si Val, hindi na ako magdadalawang isip na gumawa ng hakbang para hindi ka na makalapit sa amin. Binitawan niya ito bago dumiretso na sa elevator. Mariin siyang napapikit bago ikinalma ang kanyang sarili. Pumasok siya sa office ni Val na parang wala lang. Hindi niya na sinabi ang kumprontahan nila ni Mystic. 2 linggo pa ang lumipas, nakaramdam si Serenity ng pagbabago sa mood niya. Sumelan din siya sa pagkain at talaga namang nawalan siya ng gana. Nakakaramdam din siya ng hilo, dahilan para magpasuri na siya. Ngayon pa siya nadala sa ospital kung kailan susunduin sana nila ang ama niya. Malapit na daw kasi ito at balak na sana nilang salubungin, ngunit inatake na naman kasi ng hilo, dahilan para di na pumayag si Val na di siya ipasuri. Kamusta po, Doc? Lately, napapadalas na ang hilo niya. Tapos nawawalan siya ng gana. May mga specific foods lang siyang gustong kainin. Si Val na ang nagpaliwanag sa doktor na sumusuri sa kanya. Kumalma ka nga. Bulong pa niya. Paano ako kakakalma? Ganun yung nararamdaman mo. Nag-aalala ako, Serenity. Sabi ko naman sa'yo nung una pa lang magpasuri ka na. Paano pa pala kung may sakit kang hindi natin alam? Natatakot ako mawala ka. Napangiti si Serenity bago niya sinulya pa ng doktor na tila ba kinikilig pa sa kanila. Pasensya na po, ganito lang talaga ang nobyo ko. Masyado nag-aalala sa akin. Kamusta po bang problema? Ano po bang meron? Siya na ang nagtanong. Ma'am, i-refer kita sa OB doctor. Siya po kasi ang dapat napuntahan nyo sa mga ganitong cases. Nakangiting sabi nito. Parehas na napakunot ang noo nila ni Val. Kabado sila at walang nais na magsalita. Hindi rin naman sigurado si Serenity dahil ayaw niyang umasa. May nilagay na mga aparato sa tiyan niya at ilang minuto siyang sinusuri ng OB doctor bago ito nagsalita. Iniharap nito ang monitor sa kanila at may tinuturo. Malusog si baby dahil stable po ang heartbeat niya. First baby po ba? Po?
Buntis po ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Serenity. Maging si Val ay nagulat at hindi makapagsalita. Opo ma'am, mag-iisang buwan ka na pong buntis. First baby po ba ito? Tanong pa nito. Opo, first baby po. Nangingilid ang luha ni Serenity, ngunit paglingon niyang muli kay Valdemar ay nakita niyang umagos ang luha nito. Hindi na rin tuloy niya napigilan ang sarili niya. Niyakap siya nito at hinagkan. Sabi ko naman sa'yo may tamang oras. Bulong pa nito. Magiging daddy ka na. Hindi ako baog, Val. May kakayahan ako magdala ng bata sa sinapupunan ko. At ang first baby natin, nabuo dahil sa pagmamahalan. Masaya ang OB doctor para sa kanila at binigyan sila nito ng moment upang makapag-celebrate. Masayang ibinalita ni Serenity at Valdemar ang magandang balitang nalaman nila. Totoo nga na may panahong ang mga bagay-bagay at ang hiling ni Val ay ibigay na sa tamang paraan. Walang katumbas ang kasiyahang nadarama nila sa mga oras na to. Congrats, Iha! Masayang-masaya kami na buntis ka na! Niyakap siya ni Tita Ofra. Mami, salamat po sa paggabay sa amin. Dad. Bumaling si Val sa ama nito. Salamat po. And of course, to Sean, na inirespeto kami ni Serenity. Tumango ito sa kanila dahil masaya rin ito. So when is the wedding, Val? Buntis na si Serenity. Dapat ayusin na ang kasal. At isa pa, parating na ang ama niya. You need to earn his respect. Ama siya ng taong mahal mo at igalang mo, Valdemar. Bili ng ama nito bago napasulyap kay Serenity. Iha, malapit na ang papa mo. Naisipan namin na for good na siyang kasama natin. Kailangan may tumitingin sa kanya dahil hindi na bumabata ang papa mo. Yes po, nagdesisyon na po akong gawin ng ganon. Sa kasal naman po wala po akong tutol dahil mahal ko po si Val. Wala pong dahilan para patagalin pa. Kahit simpleng kasal lang po, wala pong problema sa akin. Si Papa naman po, maayos naman po siyang kausap. Gusto ko lang po na maipaliwanag sa kanya ng mabuti na handa na po ako mag-settle down. Napasulyap pa siya sa ina ni Val. Si Tita Ofra po talagang dahilan ng lahat ng to kaya nakilala ko po si Val. Siya po ang lubos na pinagpapasalamatan ko dahil ginawa po niyang maayos ang buhay namin ni Papa. Niyakap siya nito. Matapos ang pag-uusap ay may simpleng celebration sila kasabay ng pagdating ng ama niya. Maayos naman na nakauwi ang ama niya at naipaliwanag nila rito ang lahat. Hindi naman na daw siya bata para pigilan pa niya, ngunit gagawayan siya nito bilang ama niya ito. Natutuwa ang ama niya na may apo na ito. Si Val po? Tanong ni Serenity nang magtungo sa kusina. Dinatnyan niya doon ang ina nito na may niluluto. Nasa labas, kausap si Papa mo. Maasinsinan ng usapan nila. Sa tingin ko, hinihingi niya ng pormal ang kamay mo. Napangiti si Serenity. Sumilip siya sa labas at nakita nga niya na seryoso ang pag-uusap ng dalawa. Napahima si Serenity sa kanyang tiyan. Anak, ang swerte natin sa daddy mo. Sobrang swerte ni Mommy. Bulong pa niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang buwang paghahanda para sa kasal nila. Dahil hindi pumayag si Valdemar na simpleng kasal lang ang maibigay sa kanya, kaya nag-effort talaga ito sa lahat. Para kay Serenity naman, kahit simpleng kasal o kahit sa mayor lang ay hindi yun mahalaga sa kanya. Dahil ang mahalaga sa kanya ay pinakasalan siya ni Val sa kahit na anong paraan. Ngayon ay 3 buwan na ang tiyan niya. Patuloy pa rin si Val na minamahal ang isa't isa, kaya naman kampante rin si Serenity. Nahanap na niya ang lalaking kabiyak ng kanyang puso.